In today's episode, pag-uusapan natin kung paano ba natin magagawang maging masaya na lang sa blessings at achievements ng iba. Oo, maging happy na lang tayo sa ating lahat, di ba? Kaya halika, pag-usapan na natin ng masaya itong usaping ito. For me kung hindi naman naaapakan yung pagkatao mo, di hayaan mo sila. Di ba may saying nga nababasa ko sa Facebook, pag inggit pikit, ang sad lang. For example, that person, sarili-sarili naman po tayo ng opinion, no? Halimbawa ito, ikaw yun, tas nakita bumili ka ng ganyan, regardless of your reason. Kunwari kahit hindi mo alam, kahit hindi na hinihil mo yung inner child mo, bakit ba? Ba't ba kayo gigil na gigil sa kanya? Pera niya ba yun? Pera niyo ba yun na pinambili o whatever? Kung yun yung happiness niya, doon niya nakukuha yung happiness niya, di ba? Di ikaw, doon ka sa happiness mo, kung gusto mong magsulse, mag-cross-stitch, pwede. So ako parang, kung ako siguro, yun lang. Ang sad lang kasi, parang, lately, nakaugalian natin yan eh. Hindi lang on social media. Wala pang social media, buhay na yan. Mga kapitbahay. Oo. Pag nakabili ng ganito, tignan mo si ganyan. Hindi mo na unahin na paggawa yung bubong nila. Inuna pa nila yung mga ganyan. So parang, ano na? Diba? Ako ikaw, parang naisip ko lang, no? Parang wala pang social media. Social issues na. May bashing. May social media conversations na sa mga kalye-kalye natin, no? Ngayon ko lang naisip yan, no? Parang, oo nga naman, no? Parang social media enabled parang a wider scale of maritism. Diba? Pero to your question, I'll put this into prongs, no? Yung nagko-comment at saka yung nag-heal ng inner child. Yun doon sa nagko-comment, I would agree with you na through it all, ang key principle na people should understand is you simply just mind your own business. Yes. Kasi parang kung nakita niyo yung tao na nakabili ng gusto niya, pinagtrabahuan mo ba? Yun. Ikaw ba yun? Ikaw ba nagpasahod doon? Binigay mo ba siya ng conditionalis nung binigay mo yung pera na yon? Parang dugot pawis niya yan eh. Kung bumili ng kotse, wala ka na doon. I mean, we have to understand na parang ito especially on social issues, like for example, gender-related issues, social issues as the case may be. Kung meron kayo opinion about something, una-una kong tinatanong, ako kunyari lang na, kung gusto ko mag-put out ng opinion about something, kung nadi-disagree ako dun sa tao na yon, ang una kong tatanong sa sarili ko is, naapektuhan ba nun nung difference namin yung sarili ko? Like for example, pag nakakita ko ng mga tao na yung disagree doon sa presence ng mga gays and lesbians as an example, I don't question why they have an opinion about it. I question the extent at which they put out the opinion. Kasi sasabihin ko sa mga tao, pagpalagay natin, oo, sige, bakla sila, tomboy sila, paano exactly naapektuhan yung buhay mo? Naabala ka ba niya sa pagtulog mo? Nawalan ka ba ng pagkain sa pagkainan mo? Pag hindi ka niya naabala, mind your own business. Let that person be. Kung gusto niya magpakilala as a woman, kahit lalaki siya, I'm sure you disagree, pero let them live. Hindi naman krimen yan eh. Diba? The same is true as, yun nga, sa mga tao na parang to an extent finoflaunt yung mga nabibili nila. Because they can, and because they should. Kasi pinagtatrabahuan nila yon. So, I don't understand parang people demonizing people who can buy things. Nakakairita siya. Especially if you're targeting people na naghirap in the past, naka-afford ngayon, try doing it. Baka maintindihan niyo yung pakiramdam na nakakabili na ng mamahalin. Kasi dati hindi talaga eh, kahit pagkain nga wala eh. Diba? Dun sa other side, yung nag-heal ng inner child. Just be you. Just do you. Pero siguro, lalagay ako ng slight caution. So, it's just one thing na to be able to splurge, as the case may be, to heal your inner child. But rainy days will always come. So, you don't want to be in a situation where you heal your inner child now and you go back to that same inner child again kasi wala ka na naman makain kasi bili ka ng kung ano-ano. So, you strike a balance between whatever it is that you need to do to heal your inner child and to prepare for the rainy days. Kasi pagka naubusan ka ng pera, kahit pinagtrabahuan mo yan, babalik ka dun sa idea na bakit ka nagkaroon ng inner child na kailangan i-heal? Kasi nahirapan ka na naman. Correct. Ang ganda ng mga
mga sinabi mo, parang gusto ko na mag-heal ng inner child. Hindi, pero alam mo, kuya, tama eh. Tama yung sinabi mo. Yung, minsan naisip ko, no, bakit hindi na lang tayo maging masaya sa tagumpay ng iba? Little wins man yan o what? Oo. Minsan kasi, gusto mong intindihin yung pakiramdam na, kaya sila, baka malungkot yung buhay nila. Alam mo yung ganun. Pero parang ako, nalulungkot lang ako pag yung, masyado kang invested sa buhay ng ibang tao. Di ba? Kadalasan pa niyan, alam mo minsan na nakakalungkot. Ano ba, minus na social media, no? Nangyayari na siya dati. Sa kapitbahay. Sa kamag-anak. Oh my God. Di ba? Iba kasi yung kurot nun. Oh my God, sa kapitbahay, Oo, oh my God, sa kapitbahay. Hindi kasi parang, iba yung kurot. Iba kasi talaga yung kurot na yung feeling mo, wala ka namang ginawang masama, nagpursigi ka lang, kasalanan pala yun sa mata ng iba. Oo. Makabili ka ng ganito, yung ano mo nga, pinabayaan niya nga yung ganito niya. Ba, for example, bumili ng kotse. Diyos ko, may mga zero down payment naman na kotse ngayon, ang dali mag-monthly. Asahan mo, nasa meeting ka na, inuna pang bumili ng kotse. Yung nanay nga niya, yung tatay nga niya, ganito, ganyan. Hala, wala kayo sa loob ng bahay. Hindi nyo alam kung baka bago siya nakakuha ng kotse na 0% down payment, ilang buhay na yung niligtas niya dahil kaka-save niya muna ng ibang tao o ng family niya bago niya binili yun. At yung binili niya na yun, binili niya dahil kailangan na ng pamilya. And if anything, no, kung hindi niya ginawa yun, baka na-afford niya yung kotse ng cash. Yun. At saka, baka may bahay na siya. Oo. Ito lang yung single achievement lang na nagawa niya, nahusgahan mo yung kakulangan niya sa maraming bagay, which is yun ang nakakalungkot. Well, hindi naman tayo talaga dapat nagpapaalbawa, kahit ako man yun, tapos ako yung tinira-tira nyo na, ay, nagaganyan siya, tapos ganyan. Kung tutusin ako lang, walang pakialam. Eh di bahala kayo, eh di bili ka din ng inyo. Napag-uusapan lang kasi parang, ang sakit sa ulo, no? Oo. Bakit? Unang pasok sa isip mo, pera mo ba yun? Di ba? Tapos, gusto kong intindihin at naiintindihan ko naman yung ibang nagko-comment na ang daming nagugutom. Hindi ko na maalala kung sino ang nagsabi sa akin nito. Natatawa lang ako, pero may kurot pa rin naman sa akin. Baka nga ikaw pa eh. So, yung sabi, bakit? Albawa, may pagkain, no? Uy, kainin nyo yan. Sayang, ang daming pagkain na hindi ang daming hindi nakakakain. Tapos parang sinagot ako na, bakit? Ano ba yung makakain ba nila yan? Parang gano'n, parang Parang kasi may mga bagay na hindi napapaliwanag ng utak, nararamdaman lang ng puso mo. Ang nangyayari lang kasi ngayon, ang dami na kasing platform, hindi natin na-execute ng tama yung gusto nating sabihin, plus wala kasing emosyon. Na emosyon. Pag nag-comment ka, pag nag-chat ka, whatever, wala siyang emosyon. Yung iba kasi, maaaring naglalabas. Ako, sinusubukan ko lang maging gitna. Naglalabas lang sila ng sentiments na, yung iba nga dyan. Maaari kasing baka yun yung inner child nila na hindi nila mahilhil. Tama. Diba? Na nakikita nila sa iba. And there's a saying na minsan ang tao daw pag miserable, naghahanap sila ng mas miserable sa kanila. Para lang gumaan kahit papaano yung loob nila. Yeah. Baka nga sila yung may problema. Yung inner healing na hindi nila nag-heal. Kasi alam mo, kung na-heal nila yon, magiging ano mo sila, ali, whatever, kakampi na, di ba, kaya mo eh. Kinaya ko din yan eh. So parang ang mangyayari lang yan, sa mundong ito parang, okay, di intindi, nabash niya ako or ayaw niya doon sa idea na nagbibibili ako ng ganito. Ako naman, baka sad siya. Kaya mo na, as long as wala ka lamang inaapakan, tinatapakan, pero siguro, no, sana yun yung mabago sa atin, sa society natin, na parang kung hindi naman nakaka-apekto sa buhay mo, hindi ka nasagasaan, bakit mo uubusin yung oras mo para mag-invest ng feelings na ikaw din ang mai-stress? Di ba? Habang yung tinitira mo o yung kinokomenta mo, whatever, masaya siya. Nothing criminal. Oo, kung nakaipon siya ng kalamansing iba-iba ang kulay na binili niya sa Hungary. Or nakabili siya ng sili na 1/4 kilo. Di ba? Bumili siya ng sapatos na may gulong, tapos may preno at may lisensya. Di ba? Di ba? Ikaw, parang, alam mo yung, ugnay-ugnay talaga eh. Dudugtong dito yung saying na happiness is a choice. Cliché yun eh. Pero happiness is a choice, pwede kang gumawa ng happiness mo katulad niya. Parang tayo, yung kwentuhan natin last time, nag-add to cart ng hindi binibili. Check out, di ba? Kanya-kanyang happiness lang yan. So, pag binili ko, di kabash-bash na ako, di ba? Di parang yun lang, na parang, sana matutunan natin na maging masaya sa wins ng iba. Kasi yung losses naman nila, wala ka naman nun eh. Sila lang yung umiyak gabi-gabi, sila yung nagdasal sana malagpasan nila yon. Sila yung nag-hope ng bata sila na isang araw magkakaroon ako ng ganito at nagkaroon na. At ikaw huwag ka na ma-stress. Pakialam mo yung buhay mo. Sa kapitbahay yan, di ba? Meeting na naman siguro nakaano siya. Wala na po kayo doon kung hindi po galing sa inyo yung pera. Di hayaan mo na. Parang at the end of the day, no, parang
yung parang yung kinastigo mo yung tao for doing nothing wrong. Tapos ang naimbig lang isip ko lang nung binanggit mo kanina na parang baka sila talaga yung malungkot yung pagkabata. Yes. Parang pag-iisipin mo kung totoo yun, no? Busy ka sa internet, nagko-comment ka ng parang kinakastigo mo yung tao. Pag logout mo ng cellphone mo, pagpatay mo ng cellphone mo, pag logout ng laptop mo, hirap ka pa din. Kasi nga, mas busy ka minding other people's lives and not your own life. Nasasayang yung energy mo dyan eh. Diba? So, naisip ko lang, no? We were only talking about the inner child, pero may wide-ranging issue, no? Parang, why is it that people parang find problems with something as simple as happiness? Correct. Non-criminal happiness. Yun yung nakakainis. Walang ginawang masama sa inyo, pero, ito pa yung masakit eh, may mga times na pagka inatake mo sa internet, yung madidepress talaga as a result. Oo nga. Nakakalungkot yun eh. Parang nag-post lang siya, for example, Tapos ang taas ng emotions niya. na happy ako dahil nabili ko to, pero 1,000 comments after na-depress siya. Parang niregret niya yung choice niya. It's so unfortunate to think na itong 1,000 people who commented negatively, walang effect sa buhay niya eh. Hindi nga niyang kilala. Di ba? Pero alam mo, no, kung gusto mong hanaan, ba kung ikaw yung someone na ginano na pinost mo tong mga things na binili mo, hindi ko alam kung gaano kamahal yun, o kahit hindi mo isipin yung presyo, kuya. Para makahanap ka ng liwanag, isipin mo na lang to, no? Hala, bumili lang ako, ang simple-simple lang na to, ganito yung reaction nila. Ibig sabihin, yung happiness nila doesn't lie sa material things. At mas mahirap i-cure yun. Mahirap yun. Diba? Totoo yun. Actually, yun yung pinakamahirap i-cure kasi walang monetary value yun eh. Correct. Meron akong kaibigan, sabi niya, alam mo ba, minsan kung sino pa yung mayayaman, sila yung malungkot. Diba? Tapos ikaw, na dati kang galing dito, nakabili ka ng labubu. Napakaraming labubu. Hindi ko alam yung si labubu, cute nga siya eh. Galit na galit ka sa bumili ng labubu. Sa bagay, yung Teletubbies, kompleto ko dati. Wala naman nagre-react. Wala pa kasing social media doon. Kompleto yung mga Tinky-Winky. Kompleto. Dapat pagharapin yun, si Tinky-Winky tsaka si labubu. But I understand eh. Parang people, yung initial knee-jerk reaction mo is, ha? Labubu? Hindi naman siya ganun ka-cute talaga. Ba't ang mahal-mahal niyan? Knee-jerk reaction. Pero if you think about it, afford eh. Correct. Happy siya eh. Anong pinagkaiba nun sa mga nagta-travel? Oo, nagumagastos. Diba? Kanya-kanya lang talaga yan, di ba? Nag-travel na naman siya. Binash na naman. Nag-travel na naman siya, ha? Hindi nyo alam, 2 years ago na ito nakabook, piece of fare ito. Ba't magalit na galit? Tsaka ang ano kasi, minsan yung, ang ugat talaga niyang kuya inggit eh. Kahit na maging ang mga tao in denial sila na wala silang inggit sa mga puso nila, pero yun talaga yung pinanggagalingan nun. Yung nakita sa social media. Ang ganda ng picture. Life lately. Italy, whatever, diba? ganyan. Lalo pag nakita ko ng mga nagta-travel sa Sapa, Vietnam. Yung ngayon, di ba? Yung dumadaan yung mga trend, whatever. Ang social media curated eh. Hindi naman nila ipopost yung, hindi nyo naman alam kung kandungan pala sila sa eroplano. Alam mo yung ganun, para ang point ko lang dito, galit na galit kayo sa achievement ng iba or may nasasabi kayo, ha? Saka naisip ko lang, no? Nakakita ka ng mga travel post at naaasar ka. Pero ba't kaya nakita mong post ay travel-related? Kasi malamang naghahanap ka ng post na related to travel. So, nag-aspire ka din. Pero galit ka dun sa mga tao na achieve yun. Ang weird mo. Correct. Well, iba talaga. Babagsak lang talaga siya sa idea na, yung sabi mo nga, mind your own business. Hayaan mo na. Sabi nung kaibigan ko, ang ganda nito natutunan ko eh. Kung may sasabihin ka daw sa isang tao at alam mong hindi niya mababago in 30 seconds, huwag mo nang sabihin. Correct. Diba? Correct. Kasi masasaktan mo lang yung damdamin niya, makaka-offend, hindi ka naman makakabago sa pagkatao niya. Kasi pag tumarak na yung talim ng salita na nilabas mo, irreparable yun eh. Kunwari, halimbawa, si Kuya na nag-post o si ate na nag-post, dapat di ka bumibili ng ganyan kasi hindi ka magandang ehemplo sa mga kabataan. Whatever, for sure, may mga ganyang comment. Kasi mas mahalaga, unahin bumili ng ganito, ganyan-ganyan. Bakit? Mabibenta niya ba in 30 seconds ulit lahat ng pinanggastos niyo doon sa binili niya? Yung pinagdaanan niyo nung pagkabata, nung kabataan, yung deprived siya, yung dahil mas inuna nilang tulungan yung pamilya nila, in 30 seconds, pwede niya bang bawain na dapat pala bumalik ako sa nakaraan mo. Kung nasa tulungan, parang nabili ko na to dati pa. Hindi naman, di ba? So, tatandaan nyo, baka makatulong lang. Kung yung gusto nyo sabihin sa isang tao, lalo yung hindi maganda, hindi siya mababago ng inasnap. Huwag nyo nang sabihin. And I think that's the reason si Lord hindi tayo binigyan ng capability to travel through time. Kasi ang tinuturo sa atin ni Lord, live by your decisions. Eh.
Correct. Correct. Tama. Di ba? Kaya ako, alam mo yung inner child ko na hindi naghilhil hanggang ngayon, ginagawa ko pa rin. Oh. Ang maging wrestler. Oy! Ang ganda ng kama ko, kuya. Hindi ko na-anticipate yung dalawang ano yun. Oh my God. Multi-layered yun, ha? Oo. Ay, pangarap ko yung maging wrestler Oo. dahil dun sa Salem bed ko na napakatibay noon, napakatibay pa rin hanggang ngayon. Oo. Oh. Eh, anong gagawin ko? Eh, di humihiga na lang ako. Doon ako nangangarap kung kailan ko kaya naman matutupad yung mga daydream ko. Oo. Kasi pag may masarap kang higaan, may masarap mangarap, Mas relax ka. correct, tapos katulad niyan. Yung sasabi mong travel through time, ay kaya lang Salem yan. Nangangarap ka pa lang hanggang maabot mo yung pangarap mo, kasama mo siya. Kasi ang Salem bed po ay merong lifetime service warranty. And world-class durability at ang materials na ginamit to create to put that together. Yun, yung So sinasabi it will mo. last you a lifetime. Correct. Your lifetime. Of course, yung sabi mo ngayon, craftsmanship, panalo, at hindi lang yun, walang dahilan para i-bash siya. Try mo. Oo. Elepante Sige, try. kalaban mo. Oo. Elepante nga, humiga eh. Buhay na buhay, di ba? Nai-instant siya kasi. Hindi niya alam paano na ipasok ko na naman. Hindi kasi wrestling sa kama. Hindi ko na-expect yung kama. Akala ko mag-uusap tayo about wrestling. Hindi. Kasi, alam mo naman pa nga, alam mo ba nung bata kami, sabi namin, sana magpunta dito yung yung WWE para makanood sa Araneta. Pero sabi ng papa namin, mahal daw ang ticket. Pagka daw yung pinakamura, parang gagamba na daw sila doon sa Maliit, baba. ganun daw. Oo. Pero, well, kaya ko lang naman sabi, iba kasi talaga pag may kaagapay ka sa pag-abot ng mga pangarap mo. And ako, lately, ay ang aking Salem bed. Ang sarap ng pahinga, ang sarap ng everything. Kaya naman, kung gusto nyo rin i-heal yung inner child nyo, baka makatulong pag may masarap kayong higaan. I-check nyo na po yung website nila to know more na mga good products nila. Of course, www.salem.ph, kuya. And meron din po sila sa Facebook, Instagram, Twitter. Ganun lang po, www.facebook.com, instagram.com, twitter.com/salem_ph. Yun. And napakadali na pong bumili dahil meron na po silang flagship store sa Lazada, Shopee, TikTok Shop. Oo, hanapin nyo lang po, Salem. And of course, available pa rin naman po sila sa mga authorized dealer shops po nila. So, check out mo lang po yun. Nationwide. Yes. At dahil dyan, bilang last note natin dito sa usapin ng inner child healing, ako, sa mga kabataang makakanood nito na medyo hindi pa kayo pinapalad, totoo kasi talaga, better days are coming. Huwag kayong hindi porket medyo madilim ang kabataan nyo ngayon, magiging ganun na kayo habang buhay, and of course, kayo lang din ang gagawa nun. Kung ano yung gusto, sabi nga ni Kuya, gawin mo kung anong gusto mo, kung saan kasi as long as wala kang nasasagasang ibang tao, as long as hindi mo napapabayaan yung sarili mo, at saka huwag sobra. Kasi lahat ng sobra, masama naman talaga. Totoo yan. Diba? Ako kung pagdating sa gastos, whatever, kung yan yung gusto nyo, yung nag-i-splurge, ako ang idea ko, pag may gusto akong isang bagay, kuya, kailangan doble nun yung pera ko. For example, gusto ko ng TV. Hanggang ngayon, wala pa rin akong TV, baka naman. Yung TV na, kunwari ito, 10,000 siya, kailangan meron akong 30,000. Para pag binili ko siya, may balik ako. Ganun yung idea ko. Pero, syempre, iba-iba kasi talaga tayo, lalo yung mga family-oriented. Hindi mo magagawa yun pag nagsusupport ka sa family mo. And doon naman po sa mga medyo nagko-comment or what, syempre, lahat naman tayo, valid yung mga opinions natin. Ang pinagkaiba lang kung dapat mo ba siyang sabihin. Kung hindi ba siya makakasakit. Sabi nga nila, di ba, pag gagawa ka ng isang bagay, o may sasabihin ka, o may gagawin ka, think of two things. Is it right? Or is it kind? Yun yung pagbasihan mo. Tsaka, let's be happy sa happiness ng iba. Kasi nakakagaan ng puso. Pag pinoblema pa natin yung happiness nila, tayo lang nga na-stress, o yung stress nakakasakit. Kaya iwasan natin, choose happiness, choose love, and celebrate little wins. Yun. Ako naman, parang at the core of it all, yung animosity towards people who are parang spending money for happiness. It boils down to inggit Inggit talaga. Pero, in and of its own, parang hindi siya problem per se. It only becomes a problem when you don't do something about it. Yun. What I mean by that is, kung inggit ka lang and iniwan mo lang siya as feeling na inggit ka, you're only going to create a toxic environment where people are also as envious as you of material things. Pero you have a choice. Kung inggit ka, use that as a motivation. Kasi kung inggit ka, gusto mo yun Then ask yourself, paano mo ma-achieve yun? And definitely, you cannot achieve that
by hating on people. Correct. You cannot. And by all means possible. Doon sa mga finally naka-afford ng mga bagay-bagay, finally was able to meet their inner child and probably heal them, remove their disappointments, their frustrations. That's one hell of achievement, Correct. achievement in life that you've done. Possibly because by the time na na-afford mo yung mga bagay na gusto mo, laruan, sapatos, damit, all of those things, hindi lang yung na-achieve mo. Marami ka pang na-achieve before that enabled that purchase, so to speak. So be happy despite the opinions of others. Kasi that's you who did it. It's your work, it's your blood, sweat, and tears. It's siguro the next level to healing your inner child is to avoid the return of that inner child. So make sure na when you do things like this, you are prepared. You've planned ahead of time. Kasi the reality of it all is, if you think about it, when you were that child, you never knew na magiging successful ka. Correct. Pero you'll never gonna know if you're gonna fail again. So you might as well prepare. Do things that makes you happy, pero make sure that you can sustain the happiness by planning ahead. Yun ang ganda nun. O ako, dahil nabanggit mo yung inggit, ako, ito lang tip ko. Pag feeling nyo patawid na kayo dun sa idea na maiinggit kayo on someone, achievement man, material man na bagay, ako ang ginagawa ko, Kuya Matic, pinapasok ko sa isip ko, blessing niya yun. Kanya-kanya tayo ng blessing. Ganon din yung gawin nyo. Pag patawid na kayo, malay nyo makatulong sa inyo. Nakakagaan, di ba? Saka kung talagang hindi mo makontain yung feeling mo, scroll up. Correct. Scroll up, may option naman. Deadma. O, yung galing niya. Oo, okay. Good. Ay, ang mahal naman ng binili niya, may mas mura dyan, pero sige, fine. Oo, pag nalulunod ka na ala, buti pa sila. May ganon din naman, yung buti pa sila. Balik ka lang. Blessing ni Lord yun sa kanya. Blessing ni Lord. O kaya kung pag hindi mo na talaga makontain, log out. Correct. Oo. Tapos add to cart ng wag, i-check ka. Hello. Biyahin nyo kami. Diba? Puro kami add to cart, di nga kami inabot nung sale dahil ang dami ko na-ipon. 11 sale, 50 in add to cart, isa na bili, hindi Ako pa nga natumuloy. wala eh. Wala. Anyway, ayun, maraming salamat dahil sinamahan nyo kami sa isang napakaganda na namang topic. Di ba? Akalain mo yun. For sure, maraming makaka-relate dito. And sana may natututunan po kayo sa amin. Pag-usapan natin yung mga inner child sa comments. Correct, oo. I-share nyo sa mga kapatid nyo, sa mga tropa nyo nang maiba naman ang pag-usapan bukod nga sa chismis. Kasi ito yung mga topics na baka hindi nga, na pag-uusapan na lately dahil busy-busy tayo ibang bagay, di ba? Kaya naman, para makasama pa po kayo sa mga kwentuhan namin, of course, huwag nyo po kaming kalimutang i-follow and i-share nyo na po ang aming podcast In the Right Corner. I-search nyo lang po yan sa Spotify. Ina-upload ko po yung mga videos namin sa aking YouTube channel. Hanapin nyo lang po ako, Almira Shiel. Facebook page, X, and Instagram Reels. Maraming salamat po sa mga nanonood ng Reels ko, Kuya. Naku, sana doon natatagpuan. It's gaining traction, baby. Yes, Almira Shiel. And ikaw, sa kanila mahanap? Ako sa Instagram, Kuya Dwayne, nagpo-post ako about stuff. Oo, ayan. At syempre, bago namin ngayon ito, mag-hi kami sa mama namin na nagtitiktok, Ma! Hi, Mama! Nandun yung #1 fan namin na kumakain doon ng Mr. Chips. Baka naman. State line, no? State line. Maraming salamat and we'll see you again next time. Bye! Bye-bye!